5 taon na magkasama sina Kelvin at Adrian sa maliit na apartment nila sa Caloocan. Ang dating masayang pagsasama sa isang bubong, itong mga nakarang araw, may napapansin si Kelvin. Unti-unting nanlalamig ang pakikisama sa kanya ni Adrian. Kung dati maaga itong umuwi galing sa trabaho niya, itong mga nakarang araw ay late na kung dumating ito. Kung dati masayang pagbati sa tuwing darating ito, ngayon ay para na lang itong isang border kung saan sila nakatira. Didiretso sa kwarto at matutulog. Sa tuwing tatanungin niya naman ito kung kumusta ang araw, ang palaging sagot lang nito ay pagod ito. At habang tumatagal, mas lalong lumilinaw sa kanyang lahat. May nagbabago. At ang tanong, trabaho lang ba ang dahilan o may iba ng laman ng puso ni Adrian? Ito ang kwento ng dalawang pusong minahalang isa't isa ng totoo. Pero dumating sa puntong kailangang pumili. Ipaglalaban ba nila o palalayain na ang isa't isa? Uy, sakto ang dating mo. Umupo ka na dito at kumain ka na. Nag-isa nga pala ako ng sayote tapos may pritong itlog dyan. Pasensya ka na at yan lang naluto ko. Yan lang nakayanan kasi ng budget natin ngayon. Ano ka ba? Huwag mo minamalit yung luto mo. Masarap kayang luto mo lalo na kapag gutom. Sige na, maupo ka na dyan. Ano nga palang gusto mo? Tubig o gusto mo ng calamansi juice? Wow ha, effort ha. Tubig na lang muna please, yung maraming yelo. Grabe ang init sa MRT. Sige, kukuha lang ako sa ref. Thank you, love. Kumain ka na ba? Hindi pa. Inintay nga talaga kita. Hindi kasi masarap kumain pag mag-isa. Sweet mo talaga. Sus, nanguto pa talaga. Kumain ka na nga lang dyan. Naglalambing lang eh. Teka. Ikaw, kumusta ang araw mo? Okay naman. May dineploy akong layout para sa suki kong shop dyan sa tapat. Yung nagbebenta dyan ng supplies. Pinaganda ko yung poster ng grooming promo nila. O ikaw, kumusta ang araw mo? Mahabang meeting. Ang dami pang pinarevise na report ng boss namin. Ganun talaga. Okay, sige na. Huwag muna trabaho pag-usapan natin kung pagod ka. By the way, may hopya akong binili, munggo. Alam kong paborito mo yon. Dessert natin mamaya. Uy, my favorite. Uy, salamat love ha. Ikaw pa ba? Teka nga, free ka ba sa weekend? Labas tayo, no tayo na sine. Sakto. Showing ng Avengers. Showing na ba? Sige, G ako dyan. Sino yan, boss mo? Sa office. Katrabaho ko. May ni-remind lang. Mamaya ko nasasagutin yan. Okay. Silent mo muna kaya habang kumakain tayo para hindi ka maistorbo. Oy, tikman mo muna itong niluto ko. Kung okay lang ba yung timpla. Perfect. Sakto timpla ha. Teka lang. Wala pa pala akong kanin. Kuha lang ako ng kanin ha. Siguro, dadagdagan ko na. Sigurado makaparami ang kain ko nito. Umupo ka na lang dyan, ako na. Alam mo namang gusto ko na pinagsisilbihan kita, di ba? Ikaw talaga. Ni-spoil mo talaga ako. Pero, thank you sa pag-aalaga ha. Sige na, sagutin mo na. Baka urgent yan. Hindi na mamaya na. Enjoy ko na lang muna tong niluto mo. Okay.
Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Kelvin na hindi na pareho ang pag-uwi ni Adrian. Kung dati bago pa man lumubog ang araw ay nakauwi na ito, ngayon ay madalas ay alas 10 o alas 11 na dumadating. Sa hapag naman habang kumakain sila, tahimik lang ito na parang ang lalim ng iniisip. Kung dati cellphone ito palaging iniiwan sa kwarto, ng mga nagdarang araw, palaging hawak iyon na para bang laging may hinihintay na tawag. Nang gabing yon, pinili ni Kelvin na tanungin si Adrian. Adrian, sobra ba talaga ang traffic? Halos sumabay na yung pagdating mo sa huling pasada ng tricycle sa kanto ah. Oo, ang lala. Tapos may overtime pa. Sa sobrang dami nga, baka doon na lang ako mag-overnight sa office pag kailangan talaga. Ang hirap kasi umuwi lalo na pag traffic. Ano? Doon ka na matutulog? Ang sabi ko, kung sakaling may kailangan lang talagang tapusin, okay? Pero bakit parang araw-araw ka na nag-OT? Dati, ikaw nga yung naunang umuwi lagi dito sa bahay. Bago kasing manager namin, mas madaming hinihingi. Ayoko namang mapagalitan. Oo na, nandun na tayo. Pero, hindi mo man lang sinabi sa akin. Magkaharap palagi tayo sa mesa pero wala ka naman lang nababanggit sa akin. Pagod lang talaga ako, Kil. Wala nang ibang dahilan. Ayaw ko sana mag-overthink ha kung bakit ka nagkakaganyan. Pero tatanungin kita ng diretso. May nagawa ba akong mali o may hindi ka nagugustuhan this past few days? Sabihin mo sa akin. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Promise, okay lang ako. Pagod lang ako sa trabaho talaga. Tapos sumabay pa yung traffic. Pakiramdam ko kasi, hindi na ikaw yung Adrian na kilala ko. Kil, huwag ka masyado mag-isip ng kung ano-ano. Pagod lang talaga ako, okay? Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang ang totoo? Kahit sabihin mong pagod ka o may iniisip ka, iba kasi talaga hinaharamdaman ko. So ano gusto mong sabihin ko? Pwede ba, Kel? Huwag mo akong simulan. Umiiral na naman yung pagiging overthinker mo eh. Ay, nakakawala ka ng gana. Diyan ka na nga. Isang araw, bumuo si Kelvin ng plano. Nag-file siya ng leave. Suot ang isang cap at mask. Nag-abang siya sa tapat ng opisina pinapasukan ni Adrian para hanapin ang sagot sa mga tanong niya. Mula sa kinaupuan niya, nakita niyang pumasok si Adrian sa cafe kung saan siya naroon. Umupo ito sa likuran niya kaya hindi siya napansin nito. Sa hapong iyon, malalaman niyang katotohanan. Kahit itanggi niya na nakita ng mga mata niya, ay hindi na niya mababawi pa. Ako naman Adrian. Sa dami ng uupuan dito, bakit yan ka po pumunta? At yan ka pa talaga umupo sa likuran ko ha? Sana lang talaga huwag mo ako makilala. At di bale, hindi naman niya kilala itong mga suot ko. At teka, mukhang may hinihintay pa siya. Sino kaya kausap niya sa phone? Sino kaya hinihintay niya? Hello, nandito na ako. Nasaan ka na? Okay, sige. If you want, order na ako or wait na lang kita. Malapit ka na. Sige. Wait na lang kita para sabay na tayo mag-order. Wait. Parang nakikita na kita. Nasa pinto ka na. Ayun. Ikaw nga yun. Sige, dumiretso ka na dito.
Siya na ba yun? Hi! Sorry, nalate ako ng konti sa elevator. Ang dami kasing tao. Ano ka ba, okay lang yun. Kadarating ko lang din naman. How's your day? Okay naman ako. As usual, daming tinapos. Pero kaya naman. Ikaw, kamusta? Okay na ako kasi nandito ka na. Alam mo, napaka-bolero mo talaga. Anong gusto mo? Ako nang order. Ice mocha na lang? Ikaw? Ako siguro, cafe americano. Kailangan ko talaga ng pampagising. While waiting tayo sa order natin, napansin ko lately parang mas tahimik ka. Parang ang lalim ng iniisip mo. Wala. Pagod lang talaga ako sa work. Dami kasing pinapagawa ni boss. Okay, sabi mo eh. Pero kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako ha. Well, thank you. Really appreciate na nandyan ka para samahan ako, Kayla. Kung ano man yan, Adrian, hindi ko ihingin sa'yo na sabihin mo sa akin ngayon kung hindi ka pa handa. Pero huwag mong pahirapan yung sarili mo, okay? Kayla. For example example lang to. May tao kang, let's say, importante sa'yo. Pero yung pagtingin mo sa kanya, hindi na tulad ng dati. Yung may nagbago na. Pero dahil ayaw mong masaktan siya, hindi mo masabi sa kanya totoo. Anong gagawin mo? Kung ako ang tatanungin mo, for me, kung hindi na talaga tulad ng dati yung pagtingin mo sa kanya, sorry for the word ha, napipilitan ka na lang na makisama sa kanya. Di ba parang niloloko mo na lang siya? Tapos, niloloko mo na lang din yung sarili mo. Para sa akin, mas maganda kung sasabihin mo sa kanya yung totoo. Kesa parang niloloko mo na lang siya. More than 5 years na kasi kami magkasama. Okay, tatanungin kita. Mahal mo pa ba? Nakikita mo pa ba yung future mo na kasama siya? Ang totoo, hindi ko na alam eh. Pero sigurado ako, hindi na ako masaya sa kanya. Adrian, huwag kang manghinayang sa haba ng panahon na pinagsamahan niyo. Ang isipin mo, habang nagsasama kayo na hindi ka na masaya sa kanya, hindi lang sarili mo yung pinipigilan mo makakita ng tao na magpapasaya sa'yo. Pati na rin siya. Oo, masasaktan mo siya kung sasabihin mo sa kanya yung totoo, pero karapatan niya na malaman yung katotohanan. May part na parang magiging makasarili ka. Pero sa huli, ang pagpapalaya niyo sa isa't isa yung magbubukas ng pinto para mahanap niyo yung totoong kaligayahan niyo. Kaya kung akong tatanungin mo, hindi mo siya ile-let go para masaktan. Ile-let go mo siya para mahanap rin niya kung sino talaga yung totoong magpapasaya sa kanya. Tama ka, Kayla. Ay, maraming salamat ha. Gabi sa apartment, nakahain ng ulam na halos hindi nagalaw. Lumamig na rin ang kanin at tubig na hindi naiinom. Nasa magkabilang dulo ng mesa sina Kelvin at Adrian. Pareho silang nakatingin lang sa kanya-kanyang plato. Tanging ingay lang ng electric fan at wall clock ang maririnig sa sobrang katahimikan. Sa loob ni Kelvin, may idea na siya kung anong tumatakbo sa isip ni Adrian. Pero kailangan niyang marinig yun mula sa kanya. Oo, masakit. Pero wala na siyang magagawa dahil iyon na ang desisyon ni Adrian. Masaya ka pa ba sa akin, Adrian? Kel, Sagutin mo na lang ang tanong ko. Masaya ka pa ba? hindi ko talaga alam kung paano sisimulan. Ganun ba? Okay, sige, ako magsisimula. Nakita kita sa cafe sa tapat ng building nyo. May kasama ka. So nakita mo, Oo, kitang-kita ko kayo.
Kung inikot mo lang siguro yung paningin mo, makikita mo ako dun eh. At ito pa mas masakit. Ang tagal kong inisip kung ako ba yung may mali eh. Kung may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan. May kulang ba sa akin? Pero hindi pala eh. May iba ka na pala talaga. Oo, tama ka. May iba na ako. At babae siya. Oo. So ano? Going straight ka na ba ngayon? Kel, huwag mong isipin na niloko kita. Minahal kita. Minahal. Past tense. Pero ngayon, ano na ako ngayon sa'yo? Kel, aminin ko. Matagal ko nang nararamdaman sa loob ko ito. Yung pangarap na bumuo ng pamilya. Magkaasawa. Magkaroon ng anak. Eh pwede naman tayo mag-adapt, diba? Pinag-usapan na natin yan dati pa. Alam ko yun. Pero ang gusto ko, yung anak na galing sa dugo at laman ko. Gaano na katagal? Gaano katagal mo na ako niloloko? 5 months na. Alam mo muna ako pinagmumukhang tanga? Pinag-iisip mo kung may mali ba akong nagawa? Yun pala. Yun ang tumatakbo sa utak mo. Na going straight ka na. Na gusto mong bumuo ng pamilya. Sorry, Kelvin. Natakot lang naman akong aminin ng totoo kasi ayokong masaktan ka eh. Pero mas masakit yung ginawa mo. Yung hindi mo pagsasabi ng totoo sa akin. Araw-araw ako nag-overtake kung ako ba yung may problema. Kung may kulang pa ba. Kung kulang pa bang effort na ginagawa ko para sa'yo para mapasaya ka. Kel, hindi ka nagkulang. Meron! Meron akong pagkukulang na hindi ko may bibigay sa'yo. Yung kaya lang ibigay ng babae. Hindi ko rin gusto na humantong tayo dito. Hindi ko to plinano, nangyari na lang. At sa totoo lang, ayoko na rin namang itago pa eh. Humahanap na ako ng tiyempo na sabihin sa'yo. So ano ngayon? Ano na ako sa buhay mo? Ano na tayo? Kel, totoo, hindi na ako masaya. Pero hindi dahil may kulang sa'yo. Palagi mong tatandaan sapat ka. Minahal kita. Nagip na talaga yung takbo ng puso ko. Iba na yung hinahanap. Sana sinabi mo ng maaga. Sana hindi mo ako pinag-isip na kung saan ako nagkulang. Sana hindi mo ako pinakapit sa wala. Patawarin mo ako, Kel. Alam mo ang akala ko, kapag nawala ka na sa akin, kapag wala ka man sa akin, ipagpapalit mo ako sa katulad ko. Na baka may nakita kang mas gwapo, mas macho. At mas aalagaan ka, pero hindi pala eh. Hindi pala. Doon ko naramdaman na wala akong silbi. Kasi hindi ko kaya makipagkompetensya sa isang babae. May mga kaya silang ibigay na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Yun ang katotohanan. Hindi ko hiningi na umabot tayo dito. Pero nandito na tayo eh. At hindi ko na kaya magsinungaling pa sa'yo. Kaya ko pa sanang lumaban kung katulad ko eh. Pero babae, paano ako lalaban? So magagawa ko na lang siguro yung palayain ka. Kaya, Kel. Kel. Maraming salamat ha. Sa 5 taon na pinagsamahan natin. Sa pag-aalaga mo sa akin. Tandaan mo kahit hindi na tayo magkasama, hindi kita makalimutan. Mananatili ka sa puso ko. Adrian, simula sa mga oras na ito, malaya ka na. Kinaumagahan pagsikat ng araw. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisingit sa kortina. Parang sinasabi na kahit may tuluyan ng magpapaalam, tuloy pa rin ang buhay. Sa tabi ng mesa nakaupo si Kelvin, hawak ang isang mug ng kape. Si Adrian nakatayo sa pinto, dala ang 2 maleta. Makikita sa mukha niya ang lungkot. Alam ni Kelvin na tuluyan na magpapaalam si Adrian sa buhay niya pero
wala na siyang balak na pigilan ito. Dahil alam naman niyang buo na ang desisyon nito na harapin ang future niya na hindi na siya kasama. Oo, masakit. Pero iyon ang tama. Kasi nga sa kasabihan, kung totoong mahal mo, handa kang magsakripisyo para sa ikaliligaya ng taong minamahal mo. Kel, aalis na ako. Sige, mag-iingat ka. Baka may naiwan ka pang gamit sa kwarto ha. Yung itim mong jacket, yung paborito mo. Nasa likod ng pinto yun. Nasa bag ko na. Huwag ka mag-alala. Sinigurado ko naman na wala na akong maiiwan na gamit ko dito. Kasi mas magiging mahirap sa akin kung magkakaroon ka pa ng dahilan na bumalik para lang kunin kung ano man ang maiiwan mo. Mas mahihirapan ako. Mas okay na yung isang bagsakan na iiwan mo na ako. Sorry talaga, Kelvin ha. Ano ka ba? Wala na yun. Naintindihan na kita. Pero mag-iingat ka palagi ha. Ingatan mo si Kayla. Iingatan mo magiging pamilya mo at iingatan mo ang sarili mo palagi. Maraming salamat sa 5 taon ng magagandang alaala. Palagi mong tatandaan na hindi ko yun tinitingnan bilang pagkakamali. Ganon din sa akin. Hindi ko makakalimutan yun. Kel, Ano yun? pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi sa iyong lahat. Pinatagal ko pa talaga. Ano ka ba? Hindi naman ako galit. Dahil nagsabi ka naman ng totoo. Siguro sumama lang ang loob ko dahil may ganun na palang ikaw naharamdaman. Pero hindi ka agad nagsabi ng totoo. Hindi naman kita pipigilan kung saan ka magiging masaya eh. Ganun kita kamahal. Handa akong magsakripisyo kung saan ka magiging masaya. Pero Adrian, tatanungin kita sa huli pagkakataon. Ano, sure ka na ba? Kelvin, sure na ako. Ano ka pa? Joke lang. Ikaw naman masyado kang seryoso. Kel, ito hindi joke to ha. Sana matagpuan mo na din yung taong totoong magmamahal sa'yo. Yung makakasama mo habang buhay. Yung magpapasaya sa'yo. At Adrian ha, sana maging mabuti kang asawa. Mabuti nga ma. Huwag mong sasayangin yung pinili mo ha. Hindi ko sasayangin. Pangako. O sige na. Ang habang paalaman na naman ito. Paalam na. Baka abutin ka pa ng rush hour dyan eh. Sige na, tumuloy ka na. Paalam na, Kelvin. Adrian, pinapalaya na kita. Hiling kong kaligayahan sa bubuin mong pamilya. Hindi ko pa kayang sabihin na okay na ako sa ngayon kasi sariwa pa eh. Pero promise makakarating din ako ron. Magiging okay din ako. Narinig niyo ang kwento ni na Kelvin at Adrian. 2 taong magkasama ng mahabang panahon pero dumating sa puntong hindi na sapat ang pagmamahal para ipagpatuloy ang pagsasama nila. At sa huli, kinailangan nilang tanggapin ang masakit na katotohanan na hindi lahat ng pagmamahalan nagtatapos sa habang buhay. May mga pagkakataon na kailangan yung piliin na maghiwalay kung hindi na sapat ang isa't isa para mahanap niyo ang tamang taong bubuo at magbibigay sa inyo ng buong kaligayahan. Kung minsan ang tunay na tapang ay pagpaparaya at pagbibigay daan para hanapin ng bawat isa ang buhay na akma sa kanilang pangarap. Kay Kelvin, ang aral na ipinaparating ng kwento natin ngayon ay hindi ka kulang
Walang mali sa'yo kapag iniwan ka or kung hindi ka pinili. Minsan, iba lang talaga ang hinahanap ng taong minamahal mo. At sa bandang huli, may taong nakalaan para sa'yo. Kuminsan nga lang ay dadaan ka muna sa pinaka mahirap at masakit na paraan.